umaga, Grade 4! Kumusta? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang emosyon ng tao. Pagkatapos ay lagyan natin ng tamang bantas ang bawat pangungusap na aking ipoproject sa screen mamaya. At ang pangatlo ay tuturuan ko kayo kung paano ang pagsunod ng mga panuto. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon ay may ipapakita ako ng iba't ibang emosyon na larawan dito sa screen. Pagkatapos ay sundin nyo ito. Ready na ba? Okay. Ito. Anong emosyon ito? Paano naman yung pangalawa? At ang yung pangatlo? At yung pang-apat? At yung panglima? Ito ang mga iba't ibang emosyon ng isang tao. Galit ka, may masaya, may na-excite, o may natatakot, o may nakakakaba. So ngayon, pakibasa nga. Wow! Ikaw ang nakakuha ng karangalan. Palakpakan! Ano kaya ang emosyon na ipinapakita dito? Malungkot ba siya? Galit ba siya? Tama, siya ay masaya. Ito naman yung pangalawa. Uy, kumusta ka? Gusto mo bang sumama sa amin na kumain? Halika, sama ka. Tingnan nyo, ano ba ang tawag dito? Ito ay tandang pananong. Kapag nagtatanong ka, dapat sa huli ng salita ay may tandang pananong o sa Ingles ito ay question mark. Magaling. Yung pangatlo, mahal na mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Nagtatanong ba siya? Magaling, Grade 4. Dahil may tandang pananong. Ito naman, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa aming pamilya. May tandang pananong ba dito? Nagtatanong ba? Hindi. Ito ay may tuldok. So, hindi ito nagtatanong o hindi siya galit, kundi nagpapasalamat lamang siya. At yung panglima, lumayas ka, Satanas! Ano bang bantas dito? Ito ay tandang padamdam. Ibig sabihin, okay, magaling. Ito ay galit. Galit siya. Dahil may tandang padamdam. At ito namang yung pang-anim. Ano? Ano ang nangyari kay inay? Ano sa tingin nyo ang emosyon dito? Okay, parang nalungkot siya. Hindi niya alam kung ano nangyari sa inay niya. Okay? So, yon ang iba't ibang bantas sa iba't ibang emosyon ng pangungusap. Kapag may malubhang damdamin o kapag na-excite ka o kapag galit ka, ang gagamitin mong bantas ay tandang padamdam. Kapag nagtatanong ka, yung gagamitin mong bantas ay tandang pananong. At kapag nagsasalita ka lamang, like masaya ka lamang, nagpapasalamat ka, o malungkot ka, ang gagamitin na bantas ay tuldok. Naintindihan ba, Grade 4? Magaling. So dito, alin dito ang damit na magugustuhan ni Lucy? Ano kaya sa tingin nyo ang tamang bantas dito sa unang pangungusap? Ito ba ay tuldok? Tingnan kaya natin.
Alin dito ang damit na magugustuhan ni Lucy? Kung tuldok ang ilalagay nyo, it's just a play. So, alin dito ang damit na magugustuhan ni Lucy? Ganun lang ang pagbasa. Kapag tandang padamdam naman yung ilalagay nyo dito, alin dito ang damit na magugustuhan ni Lucy? Ganun. Galit ka. Pero, kapag tandang pananong, alin dito ang damit na magugustuhan ni Lucy? Ano sa tingin nyo ang tamang bantas sa unang pangungusap? Magaling! Ito ay tandang pananong. Tingnan nyo. May panghalip na pananong dito. Kaya dapat ang gagamiting bantas ay tandang pananong. Ito naman sa pangalawa. Pakibasa nga. Bumili ng saging si Charlie kina Aling Maria. Ano sa tingin nyo ang tamang bantas? Magaling! Ito ay tuldok. Dahil nagsasalita lamang, like sinasabi lang, bumili ng saging si Charlie kina Aling Maria. Hindi nagtatanong dahil walang panghalip na pananong at hindi rin galit. Hindi siya galit. Okay? So number 3. Nasusunog ang bahay namin. Ano sa tingin nyo ang tamang bantas dito? Tuldok? Kapag nasusunog ang bahay nyo, ano sa tingin nyo ang emosyon? Masaya ka ba? Malungkot ka? O natatakot ka? Okay. Nasusunog ang bahay namin. So, nasusunog ang bahay namin. Ito ay tandang padamdam. Magaling. Yehey! Wala daw tayong pasok bukas. Ano sa tingin nyo ang bantas na ilalagay natin dito pagkatapos sa salitang bukas at pagkatapos sa salitang yehey? Lagyan ba natin dito ng tandang pananong, yehey, or yehey? O lagyan natin ng tandang padamdam, yehey! Magaling! Lagyan natin dito ng tandang padamdam, kaya yehey! Wala daw tayong pasok bukas. So dito, ang ilalagay nating bantas dito pagkatapos sa bukas ay tuldok. Naintindihan ba? Magaling, grade 4. So ngayon, sumusunod ba kayo sa panuto na ibibigay sa iyo ng mga guro nyo o sa mga magulang nyo? Ano nga ba ang panuto in English? Ito ay direction. Okay? So, pakibasa nga, bawal magtapon ng basura dito. Dito ang tamang tawiran. Huwag maingay. Dito po ang pila. Yan ang mga halimbawa ng panuto. Pero sa exam, minsan nakalagay doon sa mga tanong, pakibilugan ang pang-uri na makikita sa bawat pangungusap. Yan ba ay panuto? Magaling, grade 4. So ngayon, meron pa, bawal umihi rito. Tamang babaan at sasakyan. So ngayon, kunin nyo ang iyong papel at lapis at gawin ang bawat panuto. Una, gumuhit ng isang malaking kahon. Gumuhit muna kayo ng isang malaking kahon dyan. Pangalawa, gumuhit ng isang bahay sa gitna ng kahon. Tapos na ba? Pangatlo, gumuhit ng isang kahoy sa bandang kanan ng bahay. Again, pangatlo, gumuhit ng isang kahoy sa bandang kanan ng bahay. At yung pang-apat, gumuhit ng araw at mga ulap sa ibabaw ng bahay at puno. Tapos na ba, grade 4? At ang panghuli,
Kulayan ang larawang ginawa. Pagkatapos niyong gawin ang bawat panuto, ay you take a picture of your drawing. Pagkatapos, isasend nyo ito sa Cerebro. Naintindihan ba, grade 4? Tingnan natin kung sino nga ba sa inyo ang marunong sumunod ng mga panuto. Yan lang sa ngayon, grade 4. Maraming salamat. Paalam!